May isang klase ng lalaki na hindi mo halos marinig magreklamo, hindi mo makikitang naghahabol, at hindi rin siya nagpapaliwanag ng sarili niya kahit kanino. Tahimik siya, kalmado, at parang walang takot na mawala ang kahit sino sa buhay niya. At kakaiba sa lahat, siya ang mas hinahabol. Hindi dahil sa looks lang, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa isang bagay na bihira na sa panahon ngayon. Ang lalaking hindi takot mawalan. At ito ang mismong dahilan kung bakit siya nagiging irresistible. Sa stoic mindset, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa pagkuha ng gusto mo, kundi sa kakayahang mabuhay kahit mawala ang gusto mo. Karamihan sa lalaki ngayon ay nabubuhay sa takot. Takot mawalan ng babae, takot maiwan, takot mapalitan, kaya ginagawa nila ang lahat para kumapit. Pero hindi nila alam, habang mas kumakapit sila, mas lalong lumalayo ang babae. Ang babae ay likas na naa-attract sa lalaking may direksyon, may paninindigan at may kontrol sa sarili. Hindi sa lalaking umiikot ang mundo sa kanya. Kapag naramdaman ng babae na ang buong emosyon, oras at identidad ng lalaki ay nakaangkla sa kanya, nawawala ang excitement, nawawala ang respeto, at unti-unting nawawala ang attraction. Ang Stoicism ay nagtuturo ng isang simpleng prinsipyo. May mga bagay na kontrolado mo at may mga bagay na hindi. Hindi mo kontrolado kung sino ang pipiliin ng babae. Hindi mo kontrolado kung mananatili siya. Pero kontrolado mo kung paano ka kikilos, paano ka mag-iisip, at paano mo hahawakan ang sarili mo kapag may posibilidad ng pagkawala. Ang lalaking hindi takot mawala ay hindi manhid. Hindi siya walang pakialam. Ang kaibahan niya lang, hindi niya ginagawang sentro ng buhay niya ang isang tao. May sarili siyang misyon, may sarili siyang prinsipyo, may sarili siyang direksyon. At kapag may dumating sa buhay niya, bonus iyon, hindi requirement. Ito ang unang dahilan kung bakit mas hinahabol ang lalaking hindi takot mawala. Dahil hindi siya nagmamakaawa para sa atensyon. Hindi siya humihingi ng validation. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya sa pamamagitan ng pagmamahal ng iba. At kapag naramdaman ito ng babae, may isang psychological shift na nangyayari. Bigla niyang nararamdaman na ang lalaking ito ay may value na hindi basta-basta. Sa Stoic philosophy, sinasabi ni Epictetus na kapag inilagay mo ang kaligayahan mo sa kamay ng ibang tao, binigyan mo sila ng kapangyarihan na sirain ka. At ito ang ginagawa ng maraming lalaki sa relasyon. Iniaasa nila ang self-worth nila sa kung mahal ba sila, pinipili ba sila, o pinapansin ba sila? Kapag hindi, guguho ang mundo nila. Ang lalaking hindi takot mawala ay iba. Alam niya na kahit umalis ang babae, buo pa rin siya. May buhay pa rin siyang babalikan. May sarili pa rin siyang dangal. At ang ganitong klase ng lalaki ay nakakatakot mawala para sa babae. Dahil alam ng babae, bihira ang ganitong uri ng katatagan. Ikalawang dahilan kung bakit mas hinahabol ang lalaking hindi takot mawala ay dahil sa emotional control. Ang Stoic ay hindi reactive, hindi siya basta nagagalit, hindi siya basta nagseselos, hindi siya gumagawa ng desisyon kapag emosyonal. Kapag may hindi magandang nangyari, humihinto muna siya, nag-iisip, at saka kikilos. Kapag ang lalaki ay kalmado kahit sa gitna ng uncertainty, may authority ang presensya niya, hindi niya kailangang sumigaw, hindi niya kailangang magpaliwanag ng paulit-ulit. Ang katahimikan niya ay nagsasalita, at ang katahimikan na may kumpiyansa ay isa sa pinaka-attractive na anyo ng masculinity. Maraming lalaki ang iniisip na kapag tumahimik sila, mawawala ang babae. Pero sa totoo lang, mas nawawala ang babae kapag masyado kang maingay, masyado kang needy, at masyado kang emosyonal. Ang stoic silence ay hindi laro. Ito ay natural na resulta ng self-respect.
Kapag ang babae ay nasanay na ikaw ay palaging available, palaging nandyan, at palaging handang isakripisyo ang sarili mo para sa kanya, mawawala ang challenge, mawawala ang polarity. At kapag nawala ang polarity, nawawala ang attraction. Ikatlong dahilan kung bakit mas hinahabol ang lalaking hindi takot mawala ay dahil malinaw ang boundaries niya. Ang stoic man ay marunong umalis kapag hindi na siya nire-respeto. Hindi siya nagbabanta, hindi siya nagmamakaawa, tahimik lang siyang umaatras. At kapag nakita ng babae na handa kang umalis kapag binabastos ka, may dalawang mangyayari. Una, tataas ang respeto niya sa'yo. Pangalawa, matatakot siyang mawala ka. Dahil alam niyang hindi lahat ng lalaki ay may lakas ng loob na piliin ang sarili. Sa Stoicism, ang self-respect ay mas mahalaga kaysa pansamantalang emosyon. Ang lalaking kayang tumayo mag-isa ay lalaking may backbone, at ang backbone ay mas kaakit-akit kaysa anumang sweet words. Ikaapat na dahilan ay ang focus sa growth, hindi sa paghahabol. Ang lalaking hindi takot mawala ay hindi ubos oras kakaisip kung anong ginagawa ng babae. Abala siya sa pagbuo ng sarili niya. Inaayos niya ang katawan niya. Inaayos niya ang isip niya. Inaayos niya ang buhay niya. At kapag ang lalaki ay may progress, ramdam ito. Hindi mo kailangang i-post, hindi mo kailangang ipagyabang. Nakikita ito sa paraan ng pagsasalita mo, sa postura mo, sa desisyon mo, at ang babae ay natural na naa-attract sa lalaking may direksyon. Ikalimang dahilan ay ang detachment. Hindi ito coldness, hindi ito manipulation. Ito ay kakayahang magmahal nang hindi nawawala ang sarili. Kapag ang lalaki ay detached sa outcome, mas nagiging kalmado siya, mas nagiging totoo siya, at mas nagiging kaakit-akit siya. Ang lalaking hindi takot mawala ay hindi naglalaro ng isip ng babae. Hindi siya nagpapanggap, hindi siya nagmamanipulate. Simple lang siya. Ito ako, ito ang standards ko, at ito ang kaya kong ibigay. Kung ayaw mo, okay lang. At dito nagsisimula ang habulan. Dahil karamihan ng tao ay takot mawala. Kapag may taong hindi takot, nagiging kakaiba siya. Sa huli, tandaan mo ito. Ang stoic mindset ay hindi para makuha ang babae. Ito ay para hindi ka mawala ang sarili mo. At ang kabalintunaan ng buhay, kapag hindi ka na naghahabol, doon ka hinahabol. Kapag hindi ka na natatakot mawala, doon ka nagiging mahalaga. Ang lalaking hindi takot mawala ay lalaking alam ang halaga niya. At ang lalaking alam ang halaga niya ay hindi kailanman mawawala sa mata ng mundo. Bago mo tuluyang maintindihan kung bakit mas hinahabol ang lalaking hindi takot mawala, kailangan muna nating basagin ang isang maling paniniwala na itinanim sa maraming lalaki. Ang paniniwalang ito ang dahilan kung bakit maraming relasyon ang nauuwi sa pagkaubos ng sarili, pagkawala ng respeto, at paulit-ulit na sakit. Ang paniniwalang ito ay simple pero mapanganib, na ang pag-ibig ay tungkol sa pagkapit, na kapag mas nagbigay ka, mas mananatili sila, na kapag mas nagtiis ka, mas pahahalagahan ka. Pero sa stoic perspective, kabaligtaran ang nangyayari. Kapag ang lalaki ay nakikita bilang taong hindi kayang mawala, hindi kayang mag-isa, at walang buhay sa labas ng relasyon, unti-unting nababago ang tingin ng babae. Hindi ito dahil masama ang babae. Hindi ito dahil gusto niyang saktan ka. Ito ay dahil likas sa tao ang humanga sa lakas at umurong sa kahinaan. At ang takot mawalan ay isa sa pinakatahimik pero pinakamalakas na anyo ng kahinaan. Ang stoic man ay naiiba dahil hindi siya umaasa sa emosyonal na seguridad mula sa ibang tao. Ang seguridad niya ay galing sa sarili. Alam niya kung sino siya kahit walang pumipili sa kanya. Alam niya ang direksyon niya kahit walang sumusuporta.
at alam niya ang halaga niya kahit walang nagba-validate. Kapag ganito ang pundasyon ng isang lalaki, hindi siya natitinag ng uncertainty sa relasyon. Hindi siya basta napapraning. Hindi siya nagiging kontrolado ng takot. Isa sa mga pinaka-intriguing na bagay tungkol sa lalaking hindi takot mawala ay ito. Hindi mo siya kayang i-manipulate gamit ang emosyon. Hindi mo siya kayang takutin gamit ang paglayo. Hindi mo siya kayang kontrolin gamit ang atensyon. At kapag napansin ito ng babae, may shift na nangyayari sa dynamics. Ang kapangyarihan ay bumabalik sa lalaking kalmado. Maraming lalaki ang hindi napapansin na habang mas sinusubukan nilang i-please ang babae, mas bumababa ang posisyon nila sa relasyon. Dahil ang taong palaging nag-a-adjust ay hindi nakikita bilang leader. At sa Stoicism, ang leadership ay nagsisimula sa self-mastery. Kapag hindi mo kayang pamahalaan ang sarili mong emosyon, hindi ka kailanman magiging sentro ng respeto ng kahit sino. Ang lalaking hindi takot mawala ay hindi nangangahulugang wala siyang pakialam. Sa totoo lang, mas malalim ang pakialam niya, pero may hangganan. At ang hangganang iyon ay ang self-respect. Hindi niya isinasakripisyo ang dignidad niya para lang manatili ang isang tao. Hindi niya binababa ang standards niya para lang makuha ang atensyon. At hindi niya binabago ang pagkatao niya. Kung may iiwan akong mensahe sa'yo, ito iyon. Huwag mong gawing sentro ng buhay mo ang isang tao. Gawin mong sentro ang prinsipyo mo, ang direksyon mo, at ang paggalang mo sa sarili. Dahil sa mundong puno ng desperasyon, ang lalaking kalmado at buo ang loob ang siyang pinakamalakas. At kapag dumating ang araw na handa kang mawala ang kahit sino para manatiling buo ang sarili mo, doon ka magiging lalaking hindi basta-basta iniiwan, kundi hinahabol,